Kinailangang gawin sa India ang operasyon ng isang taong gulang. Isang taong gulang pa lamang na pasyenteng may bone marrow failure mula sa Tondo, Maynila. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Hindi pa makauwi ang isang paslit mula Tondo, Manila na sumailalim sa dalawang matinding operasyon sa India. Healthy baby boy si Lucas nang siya ay ipinanganak. Pero pagtuntong niya ng 4 na buwan, bigla siyang nagkasakit at nagsuka. Mayroon na pala siyang severe aplastic anemia at bone marrow failure. Talagang lahat ng medication noon po sa kanya ay hindi nag-work kasi nga po bone marrow failure po pala siya na kung saan hindi po kayang mag-produce ng bone marrow niya ng enough na dugo. Kaya po sa Pilipinas noon para lang po madugtungan yung buhay niya, kinakailangan po niya ng lingguhang blood transfusion. Sinagot ni Mayor Isko Moreno ang gagawing operasyon kay Lucas sa India. Habang ang isang Ma'am Jonalyn Hamero ang nagmalasakit na makipag-ugnayan sa Indian Foundation para sagutin ang airfare at accommodation ng pamilya sa India. Mas mura raw kasi roon ang professional fees sa mga doktor. January 25, first birthday ni Lucas, lumipad sila pa India. Agad na sumalang sa isang linggong chemotherapy si Lucas, saka sinunod ang bone marrow transplant. Pero hindi naging matagumpay ang operasyon. Tumulong ang Philippine Embassy sa ikalawang bone marrow transplant. Yun nga lang, may mga naglabasang komplikasyon sa bata. Nagkaroon siya ng H1N1 virus, pneumonia, allergic reaction sa IVIG, graft versus host disease, kung saan inaatake ng donor cell ang katawan ni Lucas, at ang pinakapinunterya nito ay ang bituka ng bata. 2 months na po kaming naka-admit nun simula nung na-admit po si Lucas nung April 27 dahil nagsumuka po siya ng paulit-ulit na dugo. 2 months na rin po namin hindi nakakasama yung papa ni Lucas. Na-extend pa ang pananatili nila sa India dahil kailangang ulitin ang transplant. Walang kasiguraduhan kung kailan pa sila makakabalik ng Pinas. At dahil pareho silang mag-asawa na nasa India, pareho rin silang hindi makapagtrabaho. Kaya problema nila ngayon kung paano pa matutustusan ang ibang pangangailangan nilang mag-anak. Sana po patuloy niyo pong suportahan si Lucas para po maipagpatuloy po namin yung gamutan niya habang nandito pa po kami sa India kasi kailangan pa po niyang mag-stay dito ng day plus 100 po ng post-transplant po niya para po masigurong safe po siya pag umuwi po sa Pilipinas. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita.